Praise the Lord. Good morning, everyone. Hello, good morning. Praise the Lord. Lahat po ba'y buhay? Patay. Okay, let's be live again. Tayo muling buhay para sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na ngayon ay nagagalak dahil nandiyan ka. No, na God is happy. Jesus is happy seeing you today during our worship service. Praise God. Last Sunday, sino dito ang wala? Huwag niyo ako ituro, wala talaga ako. Na-appreciate, na-realize ko kahalagahan ng pagsamba. Kasi no Sunday talaga, kaya daw nakapagpaalam kay pastor, sa pastoral. Last minute, akala ko makakapunta pa ako. Mayroong pangyayari wala namang malubhang pangyayari. Pero isang dapat kong desisyon ng, may online naman. Yan, naging option ko ang online. Bagamat may online, alam niyo po ba, na-observe ko yung sarili ko this entire week. Parang low spirit ako. Parang kulang ang aking naging isang linggo. Talagang sa akin, kumukumpleto talaga ang araw ng pagsamba bilang pastor. Ha? Kasi naging naging lifestyle ko na. Kaya no Sunday, habang nanonood ako online, ang ganda naman ng online natin, napakalinaw ng audio at saka ng visual. Pero habang nanonood ako, I'm guilty. Kasi sayang, dapat nakasimba. Wala naman akong part. Eksakto naman, wala akong part no Sunday. No? Bali, meron lang kami preacher's class ng hapon. Sabi ko, ayun, medyo nakapag-decision. Pero na-realize ko na iba talaga ang face-to-face worship. Talagang nanlupay-pay ako ng isang linggong ito. Kaya Lord, worship you Lord eh. Lord, gusto ko ma-cheer up. Ba't ang lungkot ko? Wala naman akong problema. May problema ako, pero ang problema hindi ko iniisip eh. Pero napakalungkot ng aking spirit. Pero syempre, entire week pa, sermon preparation, kailangan mo talagang ma-inspire ka sa Panginoon. So, Wednesday na ako na cheer up ng Lord. Nakita ko yung talagang napakahalaga ng pagsamba, mga kapatid. At sa pagpapaalam, sorry, Pastora. Ngayon sa mga hindi ko pinagpaalaman, ngayon alam nyo na ang pakiramdam na hindi kayo nagpapaalam sa pastor. Salamat sa mga nangamusta. No? Salamat, not necessarily yung kumustahin, pero sa mga naging concert. Pastor, kamusta ka nung nangyari? Baka nabaha ka, ganyan. Members, you're not obliged magpaalam sa mga pastor. Pero kapag ilang linggo na, magsabi naman, Pastor, kaya po kami yan, magsabi naman. No, para kami hindi nangangapa. Kasi alam nyo, iniisa-isa namin kapag wala kayo, baka isang linggo, okay lang. Parang mabot isang buwan, nag-aalala na kami, nag-iisip, ano kaya nangyari sa kanya? Especially sa mga manggagawa, magpaalam naman kayo, kahit Pastor, isa sa amin, magpaalam kayo. No? Kasi minsan sa office, sa Sunday, Pastor, ba't wala nagpaalam ba? Sabi ko, hindi nagpaalam sa akin. Ngayon, kapag di kayo nagpaalam sa amin at nagpaalam naman kayo sa Lord, okay lang po yun, wala kayong magagawa. Kay Lord na kayo nagpaalam, di ba? Hihintayin na lang namin si Lord magpahayag sa amin, si kapatid, absent kayo, sabi sa akin, ay, Lord, nagpaalam pa sa'yo, wala na kayong magagawa. No, kahit wala kayong part, lalo na sa mga workers, no? Hinahanap namin kayo, magpaalam naman kayo kahit sa akin o kay pastor lang. Okay? Hinahanap namin kayo. So mga members, okay lang po. Pero kung member kayo, it's your discretion magpaalam. Pastor, wala po kami Sunday, na-appreciate po namin yan. Okay po? So, yun lang. Kaya nga, guilty ako na Sunday. Wala akong pinagpaalaman sa pastoral. Kaya, ano kaya nangyari kay pastor? Binaha na kaya? Yung hanggang liig na kaya ang tubig sa kanila? Yan. Yun. So, nakita ko lang yung kahalagahan ng pagpapaalam. Kung tayo ay nangangamuhan, nagpapaalam tayo sa ating mga employer, but tayo absent. Kung tayo nasa sa sport, nagpapaalam tayo sa ating mga coach and trainer, bakit tayo wala? That's why with the church, kami po ang inyong mga pastor na iglesia nga hahanap sa inyo. Sa mga tupang nawawala, baka mamaya nalaman namin ay nasa bangin na kahit nahulog. Yung ba, nakita niyo po yun? Hindi pa kayo nagkapa-importante. No? Ang kahalagahan ng awareness ng yung mga magagawa. Nasa na ba kayo? One Sunday, okay lang. Two Sunday, okay lang. Kung isang buwan na, nag-aalala na kami. Hindi na kaya nagharap na ibang church yun? Hindi kaya nagsawa na kay pastor, kaya wala. Yung gano'n lang kahalagahan ng presensya. Yun po, nag-sermon. Sermon nga ay, di ba? Ang pastor, nag-sermon yan. No? Yan. Papasaling naman tayo, di ba? Sermonin nyo din kami. Pastor, yan. Sermonin nyo din kami kapag may kayo nakikitang mali. So, kailangan nating magtuwiran, no? Okay, let's proceed to our message for today.
We'll continue our sermon series, The Psalm for All Seasons. Praise God. Yan yung ating verse. Okay, punta tayo sa introduction natin. What is your favorite psalm? So ito, meron paboritong verse na mula sa awit. Pakisabi sa katabi mo kung meron. Yan. So, meron kayo favorite psalm. Sa dami ng psalm, di ba? No, ilan yan, no? About the book of Psalm, it has the longest chapter in the Bible. 119 chapters. Sa dami niya, wala kayong paborito? Nung ako ay nanliligaw, ang aking paborito ay sa Psalm 113 yata, nakalimutan ko na tuloy. Ang aking verse ganito. Whom have I in heaven but you? Pinapadala ko yun sa nililigawan ko. Sino nga ba sa langit kundi ikaw? Wow! Naging ginamit pa ang verse. Nung first girlfriend ko, yun ang team verse namin eh. Whom have I in heaven but thee? There's nothing on earth I desire but you. Di ba? Yeah, ha? Wala na. Napaka-intrigera mo na mga tikbet eh. Tapos na yun, lipas na nakaraan. So meaning, sabihin, ang psalm, nagagamit niyang isang inspirasyon sa atin, lalo na sa ating buhay pananampalataya. Trivia about the book of Psalm. David wrote many of the psalm. No? Sa ating first Sunday, we've discussed about the introduction about the book of Psalm. Karamihan sa mga kapitulo ng awit ay sulat ni Haring David. Some are attributed to some several authors, including Asaph, the sons of Korah, Moses, Solomon, Heman, and Hitan, the Israelites. No? Kahit si Heman, nagsulat ng book of Psalm. So those are the authors of the book of Psalm. For mostly, di natin alam kung ilang chapters doon, ay accredited to King David. Kaya nga si King David is a great composer. No? Galing siya ay manlilikha ng awit. Songwriter. So ang ating message for today, Psalm from morning until evening. Awit mula sa umaga hanggang gabi. Ito yung verse na yan, Psalm 113, yung ating binasa. Psalm 113 begins and ends with a call to praise the Lord. Yung verse natin ngayon, nagsimula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw. It reminds us that praise is not something we do only when life is good, when prayers are answered, or when we are gathered in the church. Ang praise and worship, hindi lang yung ginagawa mo dahil maganda at okay ang buhay mo ngayon. Ay, salamat sa Lord. Everything is good. Life is good. Life is fine. Okay lahat. I can praise the Lord. So it's not only, praise and worship is not only on kapag answered prayer ka. Kaya ka nag-praise and worship. And praise and worship is not only on gathering at church. Hindi lang sa praise and worship. Hindi lang sa worship service. Di ba? Kung di man kayo nakaatin ng Sunday, di ba, nakapag-worship tayo sa online. Di ba? Kahalagahan ng pagsamba nga lang, nabanggit ko kanina, iba talaga pa rin ang face-to-face. Pero, ang praise and worship, hindi lang nagaganap sa ating worship service. Sabi sa ating text ngayon, it start from the morning until the evening. It says the Psalms that we can praise and worship the Lord mula sa umaga hanggang pagtulog, hanggang sa gabi. The Psalm gives us a beautiful picture from the rising of the sun to its setting down. The name of the Lord is to be praised. Kaya na, ano yung kanta nyo kanina, yung from the rising of the sun. Pakikanta nga. See the going, diba? Mga from the rising, talaga power, diba? Yung panahon natin, ano ang tono? From the rising of the sun, till the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Ganun ka simple. Ngayon, maganda naman kanina talaga. Kaya nang tatagtag yung aming energy. So, the book of Psalm talks about you worship the Lord from the morning until the evening. May Tagalog pa niyan eh. Kanta na papuri yun. Mula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw, ika'y papupurihan, O Diyos, ikaw. Aking Jesus, tanggapin ang papuri. Lagi kang maluluwalhati. So there are many songs that can describe the beauty of worship, of praise and worship. Yung kahalaga na. So in other words, our whole day, our whole life, should become an offering of praise to the Lord. Yung buong araw mo, hindi ka lang nag-worship na ako no Sunday. Anong ginawa mo Monday hanggang Saturday? No? I go in sinning.
Sin 1, sin 2, hanggang sin 6, sa sin 7, confess yun na. So, hindi lang dito sa worship service ang ating pong pagsamba. It start, sabi sa ating verse ngayon, start in the morning and ends in the evening. Psalm 113, 1-3 is a passionate call to worship. Panawagan to sa atin na tayo sumamba. It urges the service of God to praise His name continually, na magpatuloy right now and everywhere across the earth from east to west without stopping. A Christian should be a worshiper. Lagi mapagsamba. Ano ba yung worship? Kailangan ba lagi ako kumakanta? No? Pwede naman. Pero ang pag-worship, di ba, nabanggit natin sa first Sunday, pwede din nananalangin ka o kinakausap mo ng Diyos ng content ng iyong panalangin o pagkausap sa Panginoon ay papuri at pagsamba sa Kanya. So, worship is not necessarily singing. No? So, who should praise? Sino ba ang dapat papurihan? Ang kahalagahan ng pagsamba. Ito kasi yan, no? We can worship God any place and anywhere and any time, di ba? No, pwede kang sumamba, pwede kang meron kang worship spirit habang nasa trabaho ka. Pero kainaman lang ng sama-samang pagsamba ng mga Kristiyano, yung banal na espiritu na nasa ating mga puso ay kumikilos. Malakas ang kanyang pagkilos. Sige nga, nandun ka sa bar, nandun ka sa kasalanang lugar, try mo mag-praise and worship. Di ba? Mahirap kasi yun tinatawag na nag-grieve, namimigati ang banal na espiritu dahil sa lugar. Kaya nga, sabi nga, God inhabits the praises of His people. Ang Diyos daw, nananahan sa mga papuri ng kanyang mga anak. So, kaya powerful ang praise and worship sa sanctuary. Kasi andito sama-sama lahat tayo may mga puso na mayroong banal na espiritu. Halimbawa, sumamba ka sa gitna ng lugar na makasalanan, nag-iisa ka lang. Mahirap yun, ang hirap kumilos ng banal na espiritu. Kasi lahat, di ba, nakakakita na ba kayo ng mga vlogger, evangelist, vlogger sa ibang bansa na sa gitna ng mga parade ng mga gay, sa mga festival ng mga third sex, mga gender ay nangangaral sila? Powerful yun. No? Sila lang ang iba ng espiritu sa gitna ng mga makasalanan. No? Pero hindi natin kayang tawaran ang kayang gawin ng Diyos kahit ba nag-iisa ka lang. Dahil ang banal na espiritu ang nasa puso mo, ang sabi ng Biblia, ay makapangyarihang higit sa lahat. It's a powerful Spirit of God. Who should praise? Sino ba dapat purihin? Sabi sa 113 verse 1, ang ating verse, praise the Lord. Praise the Lord, you, His servant. Praise the name of the Lord. Sino ba ang dapat purihin? Yung Lord daw. At sino ang magpupuri? Servants. Are you servants? Tagapaglingkod ba kayo ng Panginoon? Bilang tagapaglingkod, ano yung pinaglilingkod mo sa Panginoon? If you call yourself servant of the Lord, kailangan ba meron ka ministry? Kailangan ba may position ka sa church to be called servant of the Lord? Worshiping the Lord is one kind of serving. Kahit wala kang position at member ka lang ng church, attending the church, worshiping the Lord is serving the Lord. No? Kung i-ultimate mo pa yan, ultimate serving is commit in the ministry. So, who are called to praise the Lord? The servants. Praise the Lord because He is worthy. Purihin daw natin ang Diyos dahil siya ay karapat-dapat. Karapat-dapat nga ba? Na purihin at sambahin ng Diyos. Servants of God, the call goes out to those who belong to the Lord. Sino bang hintayin niya magpuri? Hindi nga sabi nga kahit mga puno at mga kayang pumuri niya. Pero ang hindi hintayin ng Diyos na magpuri sa Kanya ay ang Kanya mga anak, yung mga belong to God, belong to the Lord. Don't expect sinners. No? Mga taong makasalanan na mag-worship, they cannot. Tayo, na mayroong kabilang sa pamilya ng Diyos, ang inaasahan ng Diyos na magpuri sa Kanya. A triple call, repeating the word praise, show deep passion and strong focus. Praise, the word praise in the verse, mentioned 3 times. Praise the Lord, and praise the Lord. So napakalaga ng pagpupuri. Praise and worship. Pag sabing praise and worship, ano ba sabing praise? Diba? Sa music team, di ba? Alam natin. Kahit ako no young people pa, pag sabing praise and worship, Pastor, magpaawit ka ng praise. Ano yung praise? Yung masaya, joyful.
Hindi worship song. Ano yung worship? Yung malumanay. Yan ang term sa, di ba? Praise and worship. Pero ito na tuloy nakahulugan ng praise and worship. Praise focuses on what God has done. Ang praise o papuri ay nakapokus ka kung ano ang ginawa ng Diyos. Ano yon? Biyaya, pagpapala. I'm blessed. Tumaas ang sahod ko, na-promote ako, nagkatrabaho na ako, sinagot niya na ako. I praise the Lord. Kasi you focus on God, what has done to you. Yun yung no? So when you praise the Lord, meron kang inisip na ginawa ang Diyos sa buhay mo. But what is, sabi, thank you Lord, thank you God for protecting me and providing for my needs. This prayer is a kind of praise. Why you praise? Kasi nga, meron kang pinapasalamatan sa Diyos. Kasi meron siyang ginawa sa'yo. That is praise. And what is worship? Focuses on who God is. Hindi natin pag-uusapan yung kalagayan mo at sitwasyon mo ngayon. Sasamba ka kasi, ang isip mo ngayon, kung sino siya. Siya, ang kanyang kabanalan, His majesty and worthiness. Diba? Ito yung sasabi na kahit na, tulad ni David, na sa gitna ng sakuna, o sa gitna ng banta ng kamatayan, nagwo-worship siya sa Lord. Kahit takot na takot siya, wala siyang dapat ipagpasalamat eh. May death threat ka, pinapapatay ka ni Haring Saul, no? So yung takot na yon, pwede ka bang mag-praise? But David worshiped the Lord because he know who God is. His holiness, His majesty and worthiness. So, yung praise and worship, you focus on what God has done for you. But you worship the Lord because you're focusing who God is despite anong kalagayan mo ngayon. Diyos pa rin siya. So, ang worship, Lord, I love you and submit my life to you because you are alone are worthy. Mahal kita kasi hindi dahil sa ginawa mo sa akin, hindi dahil sa pinagpapala mo. Mahal kita kasi karapat-dapat kang mahalin. Yun ang pagsamba. So the name, worshipers praise God's name, which means His true character and presence. Na ang pagsamba natin na nangangahulugan, na sinasamba natin siya sa kanyang kalikasan, kung ano siya at sa ano kanyang character. Lately, nalaman niyo ba to yung isang issue about sa awit na misinterpret at mga theologians na naglabasan at in-interpret anong ibig sabihin ng kantang to. Sabay-sabay nating katahin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Anong issue dyan? Di ba? Lumabas ngayon yung mga Trinitarian at saka mga oneness. Yan. Nakabalitaktakan na. Gusto kong makihalo eh. Ayoko na sumikat. Panginoong Yesus at aming Ama. It is the Son of God and God the Father. Di ba? So yung kantang to, sabi nila, ang nag-compose ay oneness. Pero si Tetelestai, one of the famous Christian blogger, kaibigan niya raw ang composer niya. Alam niyang hindi oneness yun. He composed that, he's a Trinitarian. Napaka-sensitibo po ng doktrina ng oneness at Trinitarian. Tayo po, bilang Baptist, ano pa ba tayo? Akala ko, Quaritarian kayo eh. 4 ang Diyos niyo eh. Tayo po, doktrina po natin, pinangahawakan natin, tayo po ay Trinitarian. Kapag gusto niyong lumipat ng church, magpaalam lang kayo sa akin para i-check ko, baka oneness yun. No, pananagutan kita sa Diyos. Pero pag nalaman ko, Pastor, ayoko na sa'yo, sawa-sawa na ako sa'yo, gusto ko lumipat ng church. O sige, ano yun? Pag nalaman ko Trinitarian, go. Napakalaw po ng doktrina ng Trinitarian, Trinity. John 10:30, ang sabi? I and the Father are one. Yan, oneness yan. Yung verse na yan, pinanlaban nila yan. Ako at ang Diyos ay isa. So yung verse na to, you can support this verse. Jesus at Ama are one. Pero, plural yan. Kapag oneness tayo, ang sasabihin ni Jesus Christ, I and the Father is one. English teacher. Pag more than two is plural. Plural. Mabulak lang. Plural. Pero John 10:30, I and the Father are one.
Jesus speaks about plural tense, which means marami sila. Hindi siya oneness. Yan. Solido na ba ang John 10:30 sa atin? Trinitarian? Mamaya sa preacher's class, na-extend kami, sana last Sunday kami. Ito ang topic namin about Trinity. So solidify ko yung ating mga preachers about sa doktrinang ito. John 14:10, don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? Sabi ng Jesus Christ. The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing His work. Sabi ni Jesus, ang Diyos ang nasa akin at siyang gumagawa ng mga gawang ito. The Father is in me. No, nakita natin yung point dyan na ang Diyos ay nasa akin. Isa pang verse. Kahit sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling sa Espiritu Santo? Bakit mo binabawasan ang pinagbilihan mo ng lupa? Bago may pinagbili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang may pagbili na, hindi ba rin yon ang pinagbilihan? Bakit mo naisipang gawin ninyo? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. This time, ang verse na to, talks about the Holy Spirit. Na binanggit sa verse na to na siya ay Diyos. Diyos. Ito po ang talagang template ng ating Trinitarian beliefs, which is ngayon na-post yan ng lahat ng mga Christian bloggers na Trinitarian. Tingnan natin ha. Father is not the Son, and the Son is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Father. But the Father is God, and Son is God, and Holy Spirit is God. Yan ang illustration ng ating Trinitarian beliefs. The Trinity, not simple, but biblical. We, Trinitarians, believe that there is one God in three distinct persons. Who? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Each person is fully God. Yet, they are not the same person. They are not three gods, but one God. Ang laban sa atin ng mga oneness, tayo daw ay maraming Diyos kasi tatlo ang ating kinikilala. Sa Tagalog, naniniwala ang mga Trinitarian na isa lang ang Diyos. Pero may tatlong magkakaibang persona. Ang Ama, ang Anak, at Banal na Espiritu. Sa bawat isa ay tunay na Diyos. Pero hindi sila iisang persona. Hindi tatlong Diyos, kundi iisang Diyos. Example, kami ni Pastor, hindi ko nasama sa deacon chart kasi Trinity lang yan. Si Pastor Boyet, person 1. Si Pastor Reggie, person 2. Si Elder Bordel, person 3. Pero kaming tatlo ay human being, tao. Isalin natin sa Diyos. Ang God the Father is a person 1. God the Son is a person 2. And the Holy Spirit is person 3. At silang tatlo ay God, being God, Diyos. So ito ang, sabi daw, wala daw perfect illustration ng Trinity. No, ako'y Bible College, ang favorite kong illustration, itlog. Di ba? So sasabihin ng mga oneness, ginagamit yung pang itlog ang Diyos nyo. Di ba? Tatlo yung itlog, yung egg yolk, yung eggshell, at saka yung egg white, di ba? Meron naman gumagamit tubig. Di ba? Ang tubig, 3 forms of water. The solid, which is the ice, and the liquid, di ba? And the gas. So example din, ginagamit Trinity, yung So, pero marami, ngayon, nagtatalinuhan na, matatalino na yung mga theologians. Hindi daw sapat ang mga ilustrasyong yon para ipaliwanag ang misteryo ng Trinity. Let's talk about, balikan natin yung kanta. Ako din, nung makita ko yung isyong to, kinakanta namin sa church yan eh. Yung galing nga magpaawit ang mga song leader namin yan eh. Pero walang issue. Kapag ako'y sumamba at sinabi ko ang kantang, Panginoong Jesus, purihin ka, Diyos naming Ama, hindi magseselo si Jesus. O kaya, sandali, kausap mo ko, biglang tatay ko. Ano sabi ng verse? God is in me, the Father is in me. Yung kantang yan, nung sinasamba natin si Jesus, nung sinabi natin Ama, the same way Jesus Christ acknowledged that your worship, that you acknowledging His Father is in Him. No, di ba may sinadjust ako? No? Dakila ka sa buhay ko, aming Jesus. O, para wala na problema. Pero inaral ko, tinignan ko yung mga views ng different theologians sa Facebook. Ito ang nakita kong balanse.
Walang mali sa kantang ito. Kasi, di ba, nalilito ba kayo sa pagsamba? Sa panalangin, nalilito ba kayo? Kung sino kausap nyo? Actually, Holy Spirit, God the Son, and God the Father can be interchangeable yan. For example, makita ko illustration. Malinaw ba? Malinaw po ba? Paglabas ito, wala nang oneness. Mamaya na. Meron akong detail dito eh. So mamaya na, meron pang expression. Pero settle na tayo sa kanta. Diba? So may mga kantang, totoo naman, bawat awit ng ating kakantahin sa church, dapat tinitingnan natin anong mensahe ng message. Understudy pa ako sa mga issue ng Hillsong, ano ba yung mga di ba? May mga issue din eh. Hindi ko pa siya nauupuan, no? Pero mga issue yung mga kanta na mga bago ngayon, na may issue daw about doctrines, tapos yung mga composer, okay yung kanta, pero yung buhay ng mga composer, di ba? So, inaaral pa natin yan. So, when to praise? So, kailan magpuri? Let the name of the Lord be praised, both now and forever. Kailangan lagi daw pupurihin ng Diyos. Now and forever. Now and forever. Secular song si Pastor. Worship is not just for a single moment for a special day. So, hindi lang siya special, kundi dapat part ng buhay natin ang pagsamba. No, praise the Lord. Praise the Lord continually. Patuloy. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Yan ang bless na yan. I'll bless the Lord at all times. So active life, praise should shape every part of life across all time. Itong humuhubog sa ating bilang buhay Kristiyano, ang papuri at pagsamba. Psalm 119, 164, 7 times a day I praise you for the righteous rules. Hindi ko pa si David to, isang writer ng Psalm, sabi niya, 7 times a day daw siya nagpupuri sa Diyos. No, kung dinivide ko yan sa 24 hours in a day, every 3 hours nagpupuri daw siya. So, ano ibig sabihin yan? Part ng kanyang buong maghapon, ang papuri at pagsamba. Where to praise? Saan dapat magpuri? From the rising of the sun to the place where it's set. The name of the Lord is to be praised. No, praise the Lord from the rising of the sun to the going down. Saan sumisikat ang araw? Sa silangan, sa east. Saan lumulubog ang araw? Sa west, sa kanluran, meaning praising the Lord is from east to west, from north to south. So all over the place, it should be praised. So from the sunrise to the sunset, God deserves honor. Psalm 150 verse 1. Saan dapat sambahin? Ang tanong, where to praise? In the sanctuary and the assembly. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Napakahalaga ng pagsamba. Di po ba? Ang pinaka-advantage din, bakit nakakita na ba kayo nakaatin na ba kayo ng church na pagpasok nyo, Word of God kagad? Di ba? Lagi may praise and worship. Standard yan. Yan ang standard. Kahit mga Catholicism, meron po muna silang mga programa na bago dumating sa mensahe o sermon. Bakit? Kasi yan yan ang panawagan ng Biblia. Purihin nyo ang Diyos, kayong dumarating sa kanyang templo at sanktuaryo. Di ba? Isa ring advantage ng praise and worship, tinitimpla nito yung ating emosyon at puso. Diba? Kayo na sa pagsamba, sino dito hindi naiyak? Ramdam na ramdam ang presensya ng Diyos. Yung kaninang pagsamba, kung hindi ka natigatig, yung puso mong punong-puno ng sakit ng loob, problema, I know that the Holy Spirit, sapat yun sa pagsamba kanina para matagtag ang puso mo para ipaghanda sa pakikinig ng salita ng Diyos. The worship, still our hearts before we receive the message of God. Diba, tinimpla na ng worship team ang puso niyo bago kayo makapakinig sa kanya. Tama? Timplado na yan. So, ganyan kahalaga ang pagsamba sa sanktuaryo. Global reach, no place on earth is left out of this joyful duty. Lahat ng lugar dapat iparating natin, dalhin natin ang pagsamba. Among the nations and the earth, I will give thanks to you, Lord, among the nation. I will sing praise to you among the peoples. Kahit saan daw, ipagbunyi, sambahin at purihin ng Diyos. Throughout the creations, praise the Lord from the earth, you great sea creatures and all ocean depths. Kahit sa lahat ng kalikasan, kailangan isabuhay ang pagsamba. And through the heavens, on the earth and through the heavens, praise the Lord
Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the heights above. Praise Him, all His angels. Praise Him, all His heavenly hosts. So napakalawak ng sakop ng pagsamba. So hindi lang po dito natatapos sa pagsimba. Tapos, mag-praise and worship ako next Sunday. Hindi po yun ang katotohanan ng ating paglilingkod. Basking. Have you heard about basking? Uso ngayon yan? Basking. Basking is the act of performing music, singing, dancing, or doing magic in public places. Uso yan, no? Sa gitna, may bilang mag-magic. No? Pero kung mga sa mall, o kaya kahit sa mga public place, inihingi ng permit yan eh. Basking. Wala siyang program. You just sit or stand in the public place, kukuha ka lang na attention. Yung iba, ginagamit din na meron sila mga box, maghuhulog ka. Di ba? Uso din yung mga robot-robot yan. Basking yan. So anything that you can sing, dance, or doing magic in the public place is basking. Basking can nowadays be used to spread the spirit of praise and worship. Tama? Panoorin natin to. Some video clips about basking in different malls. Nakakamiss yung Centro Mall, ano? Kaiba lang ng basking. Wala sila mga chairs. Kasi sa atin, medyo naapo na namin, na-observe namin, medyo na-aloop yung ibang umupo. No? Ito yung basking, talagang open space. So wala silang, hindi sila mahihiyang lumapit at makijoin. Ang ganda, no? Na we can reach out people who need God through basking, promoting in public the importance of praise and worship. Chairman, try ka na natin si Brother Alden Cabales. No? Magkano permit, magkano tayong basking sa Centro Mall. No? So try natin, no? Isa ring ministry yan, baka mura lang naman. Hindi naman tayo magre-rent, no? Yung pang basking, pwede na ibigay yan. No? Try natin. Ako na kaya mag-propose kay Chairman. Pag-usapan naman ng board, ha? Kasi maganda yan. Wala pong word of God yan. Kasi magiging awkward na sila. Through music lang, so magiging para to, pang music team to.
and we can reach out, the praise and worship team can reach out this ministry sa mga public place. Kahit dyan sa mga public place na pwede tayo maglagay ng mga sounds. No? One way lang yan to minister people, kahalagahan ng praise and worship. Okay. So in conclusion, anong kahalagan? Psalm 113:1-3 give us the simple but powerful calling that praise the Lord because He is worthy. Ang kahalagan ng pagsamba na nasa atin ng anong kaibahan ng banal na espiritu sa pagkilos niya sa believer at sa unbeliever. Tanong ko dito, meron isang kanta na actually hindi siya theologically correct, yung Holy Spirit fall on me. Hindi po nag-fall ang Holy Spirit. The Holy Spirit resides in Christian's heart. Kapag kumilos ang banal na Espiritu, hindi po siya bumaba. Kumilos siya sa puso mo. Christian, when you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, sabi ng Biblia, the Holy Spirit resides in your heart. Yung pastor, yung Holy Spirit ba, kumikilos ba sa unbeliever? Yes. They're not in their hearts, but the Holy Spirit convicts the unbeliever, no, para makilala ang Diyos. So, ang kaibahan lang natin, mga Kristiyano, yung Holy Spirit, sabi ng Panginoon, iiwanan ko sa inyo ang banal na Espiritu, na siyang tagapag-aliw, na siyang mananahan sa inyong mga puso. Mga kapatid, you have the Holy Spirit in your hearts. We don't need to invite the Holy Spirit to come. Come, Holy Spirit, no. Actually, move, Holy Spirit, kasi the Holy Spirit is already residing in our hearts. Komplikado ang paggawa ng mga kanta. Lalo na ibabase yan sa salita ng Diyos. So, praise the Lord because He is worthy. Praise the Lord continually. Praise the Lord from morning until evening. In conclusion niya natin, our circumstances may change from morning to evening, but God's character never change. Pwede umaga pagising mo, hindi maganda ang gising mo, no? Pero God is not changed. No? Malas naman ang araw ko ngayon eh. Pero walang malas sa Diyos, di ba? So, dumating man ang gabi, umokay na ang lahat, ganun pa rin ang Diyos. He's not changed. No? Our circumstances may change, but God's character never change. So, when the sun rises, praise Him. When the day is difficult, trust Him. And praise Him when the sun sets, and thank Him. Always be thankful. No? Ang mga taong thankful, grateful, yan mga taong nabubuhay na matagal. No? Yung mga taong punong-puno ng sama na loob. No? Sa loob ng isang taon, mukhang Biyernes Santo. No? Kailangan natin makita sa atin mag-reflect ang papulit pagsamba, no? Para sa Panginoon. Conclusion, and may our lives become a continuous song of worship from morning until evening and from this time forth and forevermore. So for faith group use, when I look at my daily life, is my praise dependent on my circumstances or it is rooted who God is? Yung bang pagsamba ko ba, ito ba'y galing sa nangyayari sa akin o dahil sinasamba ko siya dahil sino siya bilang Diyos? Application question, what specific practice will I begin today to praise and acknowledge God from morning until evening? Ano ba, specific practice na yung buong araw mo, buong sanglinggo, ay may pagsamba at papuri sa Diyos. So, gawa lang kayo ng routine na this time napuri ko ang Diyos, na hindi lang pagising sa umaga at matutulog na ako. No? Sa ating message for the day, take away, praise and worship the Lord from morning until evening. That's the word of the Lord. Let's rise up. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Okay lang, request ko na, response song. Okay, let's sing to the Lord. This is one of my favorite song. Every time I sing this, talaga ramdam ko ang greatness ng God. Dito, ang kaawit na ito, ito yung awit ng pagsamba. Aawitin natin yun hindi dahil sa naging mabait sa atin ng Diyos. Hindi dahil sa hindi tayo pinabayaan na yun. Hindi dahil sa pinagaling tayo. Aawitin natin yun dahil sino siya. Kung gaano siya kadakila. No? We'll sing to the Lord today, how great is our God. No? Do you believe great is the Lord? Sabi mo sa katabi mo, great is the Lord. Yes, today we sing to the Lord, how great is our God. Yes, ma'am. Namnamin niyo ang lyrics ng
awit na to. It's a very good song. When I was a young people, this song inspired me to keep on, to serve the Lord. Is a mighty God. The Lord said, He's a mighty counselor, Almighty God, the everlasting Father. Is the Lord in whom is worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth, the joy of the whole earth. Great is the Lord. Great is the Lord in whom we have the victory. He promised us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to praise you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Once again, great. And Lord, we want to lift your name on high. Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Come on, church, let's worship our great God. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. Yes, Lord Jesus. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above.